Good morning mga kapatid. Okay, makakaupo na po tayong lahat. So, kumusta? Kumusta ang bawat isa? Okay naman. So, matapos ang mga ilang araw na pag-uulan at pagbaha sa ibang lugar, so andito pa rin tayo. Kagaya ng anawit natin, si Lord pa rin ang King over the flood and storm. Okay? So, alright, nasa third Sunday na tayo at siguro magulat kayo. Wala po ngayon ang ating butihing Pastor Dennis dahil siya ay nasa Masbate ngayon para sa kanilang mission. So dinalaw niya yung ating mga kapatiran sa 211 Masbate. So nag-start na sila ng service kanina 9 o'clock. Maaga ang service nila doon, 9 o'clock. So kumusta ang lahat? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung gusto nyo magkape, may kape pa ba tayo doon? Mamaya re-refill natin. Okay? So, tuloy tayo sa ating service ngayong umaga. At alam nyo ba, 130 days na lang Pasko na. O si Alice natawa bigla. Kasi mag-iisip na yan kay yung mga inaanak. Okay? So, 130 days na lang. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, January, nandito rin ako sa harapan ngayon, August na, so ilang araw na lang. So tuloy tayo sa ating, kagaya na nasa harapan natin, move on. Okay? So tuloy tayo ngayon. So, kailangan lang natin alamin, ano ba ang dapat natin gawin? So, okay, move on tayo. So, ang ating purpose for this series to deal with the battle between authority and humility, to know when to pray or act in faith, and to avoid shrinking back from a winning situation. Okay? So kung tayo dumaraan sa ang feeling natin, walang nababago sa buhay natin, ang feeling natin, paikot-ikot na lang ang nangyayari sa ating sarili, sa nangyayari sa buhay natin, feeling natin, parang walang progress, parang ganun at ganun na lang. At kung kayo, at kung tayo ay nandito ngayong umaga, seeking solution, magmumula sa Panginoon, nawa magkaroon tayo ng encounter with God habang nakikinig tayo sa word na ito. Alright? So tuloy tayo. So, ang word feed natin ngayon, natapos na tayo sa series number 1, say to. Say to sa mga huge mountain na nakablock sa ating harapan. Alis natin kung ano man yung mga problema na nakabalakid upang magkaroon tayo ng victory, ng breakthrough. Sabi nga doon, say to. After nun, mag-move on na tayo sa ating series number 2. So kung nasa harapan natin, nasa likuran natin, nandiyan na ang mga problema, ang mga sumasagabal sa ating para mag-progress, ang dapat natin gawin, move on. Move on pa rin tayo. At ngayong araw na ito maganda. As though. Ano kaya itong as though? Parang as if, as though. So, parang andyan na. So, tingnan natin yan ngayong araw na ito, ano? And then, susunod na 2 Sundays pa, sa 4 and 5th. So, rise up and speak life. So, kung gusto nyo matapos ito, okay, pakinggan natin isa-isa. Okay? So, tuloy na tayo. So, today's focus, how Abraham's faith worked and how he trusted the God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. Ano ba yung Kuya Jay? As though they were. Parang andito na, pero parang wala. Pero andyan. So parang ang hirap ano. So tuloy natin, pag-aaralan natin nga, ano ba ang ibig sabihin ng nandyan, pero asaan? Pero as though, ay, parang andyan nga eh. Di ba? Parang andyan, pero asaan? So yan. Pag-aaralan natin kung ang paano nangyari yon at ang ating character ngayon ay si Abraham. So paano nangyari sa buhay ni Abraham yung sinasabi ng Lord na as though. Okay? So ang ating verse for today from Romans chapter 4 verses 17 to 18 and following, as it is written, I have made you a father of many nations. He is our Father in the sight of God, in whom He believed, the God who gives life to the dead, and calls things that are not as though they were.
Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. So, as it is written, sabi nga, pinapakita lang dito yung absolute power ng God to create things out of nothing. So, kasi nga, dahil sa kanyang sovereign power, na kahit kumbaga, wala pang buhay, nabibigyan niya ng buhay, nakikreate niya. So, yun ang ibig sabihin dito sa 4:17. And calls things that are not as though. So, wala pa. Pero yung lahat ng imposible na yon, nabibigyan niya ng buhay to exist. Okay, so, against all hope, si Abraham dito, kahit wala ng pag-asa, nung panahon na yon, dahil nga, naniniwala siya na yung kanyang pagiging old age, yun ang nagiging kumbaga yun ang nagiging blockage o yun ang humahadla sa kanya noon para mag-move on. Pero yung sabi ng Lord sa kanya, I have made you a father of many nations. So yun ang pinaniwalaan niya, yung pangako ng Panginoon na magiging ama siya of all nations. So, yun nangyari na ngayon. So shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. So, hindi siya pinanghinaan. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Kahit na ang katotohanan ay matanda na siya. Kasi nung time na yon, nasa 100 years old na siya. So, kumbaga, sa ating term ngayon, uugod-ugod na. Diba? Yun yung panahon na yon. Kaba matanda na talaga siya. So, since he was about 100 years old and that Sarah's womb was also dead. So ba? Kumbaga baog. Yun ang nakalagay naman sa ating text. Baog si Sarah at si Abraham nga ay 100 years old na. Pero, yet he did not waver through unbelief. Hindi pa rin siya nanghina. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Regarding the promise of God, but was strengthened in his faith at lalo pang lumakas ang kanyang pananampalataya and gave glory to God. So nagpuri pa rin siya kahit na nga yung panahon na yon, tinanggap niya na yung katotohanan, na uugod-ugod na siya, matanda na siya, hindi siya pinanghinaan, lalo pang lumakas ang kanyang pananampalataya at nagpuri pa rin sa Panginoon, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. So, lubos siyang naniniwala. Yun ang doon Lubos siyang naniniwala kay God na tututuhanin niya ang kanyang ipinangako. This is why it was credited to him as righteousness. So, yung faith ni Abraham, yun ang nagdala yung faith niya. Actually, sa buhay ni Abraham, mayroong dalawang mahalagang bagay o importanteng nangyari sa kanya ang ginawa ang Panginoon. Isa na nga dito, yung faith niya na magkakaroon siya ng anak pa rin kahit 100 years old na siya. Ang isa pa ring bagay na nangyari kay Abraham ay noong sabihan siya ng God na lisanin mo ang iyong bayang sinilangan at pumunta ka sa isang lugar na ituturo ko sa iyo. Di ba napag-aralan natin ito nung January, The Power of Within, na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta sasabihin ni Lord kung saan siya pupunta, ituturo sa kanya. So ito rin yung faith niya. Yung faith pa rin na kay Lord ang kanyang pinanghawakan sa pangako ng Lord. Kagaya nga ngayon, nasabi niya, ikaw ang magiging ama ng many nations. So, point number 1 natin, faith in God is being sure and certain of what we do not see. Ang faith is not merely saying, I believe. Kasi pag sinabi natin, ako'y naniniwala, anybody, pwedeng magsabi ng, oy, naniniwala ako. Kahit mga nagsabi ng, halimbawa, kaibigan natin, may sinabi sa atin, pwede rin sabihin, sige, naniniwala ako. Pero faith na ba agad yun? Kasi minsan, ang dami nagsasabi, marami sinasabi sa atin na nagmumula sa ibang tao, ang dami nga, minsan nakakarating na kay Mars. Alam mo ba yun, nakakarating na kay Mars? Mars, alam mo ba, ikaw, ang sabi, kay Mars. So, hindi yun faith. Yun ay mga opinion na nagmumula sa ibang tao. Ang faith na sinasabi
Ang totoong faith in God is, it is holding on to God's word even when the answer is not visible. Ito ang faith in God. Kahit na hindi natin nakikita pa yung bagay na sinasabi sa atin ng Lord, pero naniniwala tayo na mayroon. Kaya nga ito yung topic natin, as though. As though. Mayroon, pero ang sabi natin, nasaan? So ito yon. Itong faith natin in God na kailangan panghawakan natin yung sinasabi ng Lord, even when the answer is not visible, hindi pa nakikita. Kagaya ng ginawa ni Abraham. Abraham believed that he would be the father of all nations. Pero wala pa naman nun. Wala pa nga siyang anak. Ang issue pa nga niya noon, matanda na siya. At ang issue pa noon, ang asawa niya si Sarah ay baog nga. Paano ang sinasabi ng God na you will be the father of all nations? So ito yon. So kahit alam niya na nasa old age na sila ni Sarah, wala pa rin silang anak, naniwala pa rin sila. As though they were. Although naandito na. So tayo, mayroon din, dumadaan tayo sa mga bagay na ganyan eh. Merong ibigay na word and Lord sa atin, pero Lord, totoo ba yun? Mangyayari ba yun? Kailan? Paano? Diba? May mga katanungan tayong ganon. Dumaraan sa atin yon. So, okay. Sa Hebrews chapter 11 verse 1, now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kagaya nga sinabi ko, wala pa eh. Pero yung faith natin, na naniniwala tayo na may ibibigay ang Lord kasi yun ang promise niya, yun ang ating pinanghihiwakan. Kasi nga, kapag sinabi na ng Lord, ang season na ito ay para sa iyo, walang makakapigil. Darating at darating sa iyo yung promise na ibigay ng Lord sa iyo, kahit ikaw ay nakaupo lang dyan, kasi meron siyang ipapadalang ibang tao, gagawa siya ng paraan, kasi promise ng Lord yun eh. Siya ang magbibigay sa iyo. So yun ang ating pinangahawakan, yung faith natin in God. Na kahit na wala pa, alam natin na ibibigay sa Lord. Kasi yun nga, pinanghawakan natin yun. So, faith treats God's promised future as a present reality. When God speaks, faith begins to behave differently. So, okay, we obey proactively. So, talaga namang pag may narinig tayo, ginaganahan tayo eh. Ginaganahan tayong doon sa mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Lord. We stand firm on His word. Pag may word sa atin si Lord, alam natin, malakas, kumbaga, confident tayo na ito mangyayari ito. Kasi galing ito sa Lord, hindi ito opinion ng ibang tao. So we stand firm on His word. Pinangahawakan natin yung word ng Lord. We continue to do good and obey God. Diba? Sige lang, obey tayo. Kasi yun ang hinihingi ng Lord sa atin, yung obedience. We hold fast when the answers take time. Kahit wala pa yan, alam natin darating na. Kasi nga, minsan, humihiling tayo sa Diyos ng mga bagay, nagpipray tayo sa Kanya, pero minsan, Lord, bakit wala pa? Ba't ang tagal? Kailan mo ako sasagutin? Eh, kasi si Lord ang nakakaalam nun. Minsan, hindi pa niya ibinibigay yung kasagutan kasi ipiniprepare pa niya yung ating puso. Maaaring hindi pa ikaw ready ngayon, although gustong-gusto mo nang ma-receive yung kanyang ipinangako, pero anak, sabi ng Lord, hindi pa ngayon. Yung right time, siya lang ang nakakaalam kung kailan yon. Basta ang importante, inaayos muna niya ang heart mo. Kasi yung blessing na ibibigay sa iyo, answer na ibibigay sa iyo, ayaw niya din na masasayang. Kasi dapat, yung blessing na ibibigay sa iyo, maging maayos. Diba? Para sa iyo yun eh. Para sa ikakabuti din ng iyong sarili. So, we hold fast when the answers take time. Okay lang yan. Kahit na wala pa yung sagutin, Lord, sige lang. Obey pa rin tayo sa Lord. Gawin pa rin natin yung kanya mga gustong ipagawa. Fully persuaded. Sa Romans 4:21, Abraham was fully persuaded that God had the power to do what He had promised. So fully persuaded, lubos na naniniwala. Mahirap kasing sabihin, o mahirap gawin isang bagay, o mahirap na, kumbaga, merong isang katanungan na,
yung question is, do I believe God? Lubos ba ako naniniwala kay God? Kasi minsan, ah, nangungusap tayo o nakikipag-usap tayo sa Panginoon, pero half-hearted ba? Minsan, Lord, ano ba talaga? Totoo ba talaga? Ganun. Kasi minsan, yun nga ang tanong is, the question is, do I believe God? Minsan kasi mahirap yung, yun nga, sabi ko nga kanina, yung naggagaling lang sa iba, sa labas. Pero kung ikaw ay totoong naniniwala, ito nga, the deeper question is, am I fully persuaded that God is able? Totoo ba? So kung ako halimbawa, lubos ako naniniwala na kaya ng Diyos ibigay yung lahat ng sinabi niya, yun ang kagaya ni Abraham, fully persuaded. Hindi tayo dapat half-hearted kung tayo ay may hinihiling sa Diyos. Dapat lubos tayo naniniwala na ibibigay niya lahat. Kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, actually hindi lang naman ito tungkol kay Abraham na yung pagiging matanda na at yung kumbaga baog yung asawa niya. Sa ating lahat din, alam nating lahat, meron tayong mga pinagdadaanan, may inihiling tayo sa Diyos na magkaroon ng changes, magkaroon ng progress, magkaroon ng bagong buhay. Kasi marami tayo sa ating physical, emotional, yung ating spare peace. Marami tayong ganon. Meron tayong mga ganon na pinagdadaanan. So kailangan lang natin ay maging fully persuaded. Dapat lubos tayo maniniwala sa Diyos upang sa ganon, pag sinagot niya na tayo, yung ating victory, yung ating breakthrough, masarap ang pakaramdam, di ba? So, point number 2 natin. Faith in God is pursuing the things that are not as though they were. So, to pursue means to follow, to chase, or work towards something. So, itong point natin, after nating maniwala, kailangan nating mag-act. Kailangan nating kumilos. Kasi mahirap kumilos habang hindi natin panininiwalaan kung ano yung ating pupuntahan. Kailangan maniniwala muna tayo na ito nga, meron nga. So, kailangan ko ng kumilos. So, this focus on acting on the belief. It means we move forward, pursue, and live according to what we believe God will do, even before we see it. Kasi minsan, may hiling tayo, Lord, bigyan mo ako ng ganito, tapos ang gagawin natin, uupo na lang tayo. Hihintay na lang natin na dumating. Kagaya halimbawa isang kwento, may yung isang prutas, bigla hihiga na lang siya, hintay na lang siyang bubagsak sa kanya. So hindi dapat ganun. Kailangan, kung ano yung hiniling natin at ipinangako sa atin ng Lord, kailangan din natin ng kilos. Hindi puro puro hingi lang. Kailangan din nating paghirapan. Kasi kung hindi natin paghihirapan ang isang bagay na hinihiling natin, ano ba ang pakiramdam ng ganon? Diba? Hindi maganda eh. Mas masarap ang pakiramdam na makakamit natin ang isang bagay na pinaghirapan natin. Kaya nga, kailangan natin i-pursue kung ano yung as though they were na sinasabi ng God. Hanapin natin. Wag tayong tumigil, wag tayong kaupo lang. So kailangan natin hanapin nyo. Work hard tayo towards something na ipinangako ng Lord. So Abraham's testimony of faith sa Romans 4:17-22, how Abraham's faith in how he trusted God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. Yun nga sinabi ko kanina, ito yung absolute power ng Lord to create something out of nothing, to fulfill the impossible things para mag-exist. Okay? So ito, Abraham's faith. Abraham knew the facts. His body was as good as dead and Sarah's womb was barren. But when God gave his promise, Abraham did not allow the facts to cancel the word of God. Yun eh. Minsan, dahil sa mga katotohanan na kagaya ng halimbawa, ugod-ugod na tayo, may karamdaman tayo. Kumbaga, kinakancel natin yung ng Lord eh. Pero kagaya ng ginawa ni Abraham, hindi niya pinansin
kung ano man yung kanyang ah, physical noon time na yun, nung 100 years old na siya, hindi niya pinansin yun. Ang pinansin pa rin niya kung ano yung promise ng God sa kanya. Yun ang kanyang pinanghawakan. Kahit ano pang meron siya noong time na yon, wala, hindi niya pinansin yon. Hindi siya nag-focus doon. He lived and acted in faith as though God's promise would come to pass. So yun, importante. We live and act in faith as though God's promise would come to pass. Yun ang ating kailangan pang hawakan. So, sa Romans 4:19, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead since he was about 100 years old and Sarah's womb was also dead. Kasi dito sa mundong ito, calling things that are not as though they were ay normal. Kasi nga, parang ano lang sa atin kasi ganyan, marinig tayo bukas, may darating sa iyong ganito, ito mangyayari sa iyo, okay lang, sige. Kasi galing nga sa tao. Pero, pag nanggaling sa word ni Lord, negative ang reply ng mga tao kahit nga mga claiming believers. Kasi nga, wala pa Kumbaga, ipinramis pa lang ng Lord. So, parang, sigurado kaya yan? Meron nga ba? Darating nga ba yan? So, yun ang nangyayari. Okay? Oops. So, bigyan natin ng example. Why invest in seeds in farming? Kasi believing as though there will be a great harvest. Kasi hindi tayo magtatanim para sabihin natin, magtatanim ako, mag-i-invest ako, tapos para lamang wala lang. Hindi. Magtatanim tayo, mag-i-invest tayo kasi umaasa tayo, alam natin, magkakaroon tayo ng great harvest. Okay. Why invest in piggery, poultry, and agriculture? Kasi believing as though these ventures will not be affected by epidemics or disasters. Why wake up, dress up, and go to work or attend business meetings, believing as though there will be good opportunities and financial results? Kasi, lalo na sa ating mga nagtatrabaho, pag gigising tayo sa umaga, alam natin, pag gumising tayo sa umaga, magbibihis na tayo, pupunta tayo sa trabaho, alam natin, mayroong magandang mangyayari. Hindi tayo magbibihis at pupunta sa trabaho na magpapakapagod lang para sa wala. Di ba? Hindi ganun ang ating paniniwala. Ang paniniwala natin, lalo na yung mga mayroong upcoming na promotion, talagang yan. Kumbaga, maagang gigising, laging excited, laging on the go, laging masaya. Kasi nga, mayroon siyang hinihintay na promotion. Okay? Why pay school tuition fees? Believing as though you will successfully finish your course. Di ba? Hindi naman tayo magbabayad at pababayad sa school basta pumasok lang tapos ayawan na. Hindi. Pinag-aaral tayo ng ating mga magulang kasi alam natin, darating yung araw, magtatapos ka sa iyong pag-aaral. Why exercise and eat properly? Believing as though your efforts today will benefit your tomorrow. Totoo naman kasi minsan, hinahayaan lang natin na isa ako sa mga ganun kain na ako na kain, wala ako exercise. Ngayon ko lang nare-realize, dapat pala noon pa nag-exercise na ako Dapat pala noon pa para medyo actually kaya medyo ko nga yung aking tiyan kasi para kailangan pala talaga natin sinasabi ko sa iyo. Kaya habang medyo medyo kailangan gamitin na natin yung ating kung ano mang merong equipment tayo, bike o kung ano man, kailangan natin mag-exercise. Kasi, haba palang tumatanda, aminin man o hindi, lumalabas yung mga sa katawan. Alam mo ba yon? Lumalabas. Kasi habang bata tayo, noon, wala akong iniisip kung hindi ako nag-exercise. Basta kasi malakas ako. Pero ngayon, dahan-dahan ko nang nararamdaman. Gaya isang araw, itong
itong daliri kong ito, pagising ko ng umaga, hindi ko maidiretso. Lagi akong parang si Spider-Man, nakaganon, no? Hindi ko, sabi ko, ano to, naglalak. Sabi ko, paano to? Buti nakabaloktot. Buti, di ba? Buti nga nakabaloktot eh. So, hindi yung nakadiretso kasi yung pangit. Pag nakadiretso, dapat nakabaloktot lang. Pero, praise God, tawag dito, yung, basta, hindi ko maalam po anong tawag doon eh. Yung tendon parang tumitigas. So, kailangan ng ipa-doktor. So, actually, 2 weeks na ito. Nung una, parang wala lang, hindi ko pinapansin. Pero kahapon, ang sakit. Sabi ko, ano to? So, yun. Kaya kailangan pala ng exercise. So, hindi lang dito ha. Lalo na yung mga... Sige, okay, tuloy tayo. So, lahat yan ginagawa natin kahit hindi natin nakikita. Yan, yung mga sinabi ko kanina ha. Pero bakit kapag ang Diyos ang nagsabi, kapag word ni Lord ang nagbigay ng promise, minsan gusto nating makita muna bago tayo maniwala. Ayan. Diba? Ganun tayo. Tika muna. Parang to see is to believe. Hindi to believe is to see. Parang to see is to believe. Ganyan tao. Kasi pakita muna bago ako maniniwala. So, well, alam natin lahat yan. Okay? So, faith is believing God's word and acting as though it is already possible. Not because we can see it, but because we trust the one who said it. So, yun ang importante. Kasi naniniwala tayo eh, sa the one. Kasi, mahirap namang maniwala kung, alam mo nga, tayo nga, kung sinong mga sabi-sabi, parang wala lang. Pero kapag ang Lord na talaga ang nagsabi, na kahit as though pa lang ito, sige Lord, hihintayin ko na lamang yung sagot. So ang challenge to us, can you believe in the promise of God's recovering if He calls you into ministry? As though He can provide for all your family's needs. Naalala ko tuloy lang yung kwento ni Pastor Dennis noon na sabi niya, ba't ba pastor ka? Paano na lang ang pamilya mo? So, pero yun nga, ang word pa rin ng Lord ang pinanghahawakan. The word pa rin ng Lord ang nasunod. Okay? Can you believe in God's promise of healing as though you are already completely healed even if you can still feel the pain? Meron tayo dito, marami tayong ganon, na meron tayong pinagdadaanan sa ating health. At we claim naman na pinagaling na tayo ng Lord. Kailangan lang natin maniwala. I-claim na natin yung Lord, I am healed. Although naandito pa ito, although meron pang tayong nararamdaman, pero yung word pa rin ng Lord, yung faith natin kay Lord, yun ang ating dapat panghawakan. Can you believe in God's promise of restoration, that life will get better, as though it is already available to you, even if your friends and family say it is hopeless? Yun eh. Minsan, lalo na, halimbawa, sa pamilya, hopeless na yan. Wala nang maaring magbago dyan. Kumbaga, iyan na yan eh. Maliit pa lang, ganyan na yan. Sabi nila yon, opinion nila yon. Hindi yan sabi ni Lord. Kaya nga, kung tayo ay mag-stay doon sa opinion ng iba, sa opinion ng tao, wala. Hopeless talaga. Wala to. Wala yan. Hopeless yan. Kasi tao ang nagsabi. Pero kung ang God ang nagsabi na may mangyayari sa iyo, may maganda akong pinramis para sa iyo, so yun ang ating panghawakan. Huwag yung sasabihin. Kasi nga, minsan yung sasabi na hopeless ka na, siya nga hopeless din. Siya mismo nagsasabi, bakit tayo maniniwala dun sa isang tao na wala na rin? So, hayaan natin sila. Huwag na natin sila pansinin. Pabayaan natin kung ano man sinasabi nila. Mindset ba? Mindset. So, kailangan natin maniwala sa sinasabi ng Lord. So ito, closing thought. Faith does not deny the facts. Kagaya ng ginawa ni Abraham, hindi niya pinansin kung ano man meron ng nangyayari sa kanyang katawan. Faith chooses to trust God's word above what the eyes
can see. Kailangan lang tayong mag-decide. Nasa sa atin ang desisyon. Ano ang pipiliin natin? Opinion ng tao o kung ano ang sinabi ng Diyos? Kailangan ba makita muna natin? O panong hawakan natin kung ano yung sinabi niya as though they were. So, Romans 4:21, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. So, ang faith ay hindi pag-iwas o pagtanggi sa realidad. Tinatanggap nito ang mga facts at situation. Pero, pinipili nitong maniwala na mas dakila ang salita ng Diyos kaysa sa nakikita ng ating mata. Amen? Mas dakila ang salita ng Diyos. So, ngayon, nasobrahan siguro ako ng pindot. Para sa ating application questions, bakit mas madaling gawin ang opinion ng world kaysa sa declaration ng Word of God? Ano ang malaking impression ng Holy Spirit sa iyo ngayon na sigurado kang magaganap sa buhay at pamilya mo? So, pag-usapan natin yan sa ating D-group mamaya at kung sa ating mga susunod na araw. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa oras nito. Salamat, Lord, sa mensahe na ipinagkaloob sa amin. Alam namin, Panginoon, na kami ay may kanya-kanyang challenges, may kanya-kanyang struggles. Pero Lord, ang sinabi mo, ang pangako mo sa amin, as though they were, alam namin, Lord, meron kang kasagutan para sa amin. Hihintay na lang namin to ang right time, kung kailan bibigay mo sa amin. Alam namin, Lord, inaayos mo ang aming puso, ang aming isipan, upang sa ganoon, pag ibinigay mo na ang blessing na ito, masaya kaming tatanggapin ito at pagpupuri sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat sa mga salita mo. Alam namin, Panginoon, ito ay dadali namin sa aming buhay simula paglabas dito, Lord. Maraming salamat, O Diyos, kayo po yung aming napupurihan sa oras ito. Salamat, O Lord. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.